Tigas ulo. Maikling kwento ni Percival Campo Amor Cruz. Suwi ng ipanganak si Sebastian. Una ang paa, sa halip na una ang ulo. Sinubukan ng doktor na paikutin siya habang nasa sa loob pa ng tiyan ng ina. Ngunit hindi ito umubra. Tigas ulo si Sebastian. Pinalalabas siya sa cesarean section ng ospital na una ang ulo. Gusto niya, una ang paa. Nang 2 taong gulang na, si Sebastian ay nakakakit na sa mga silya, mesa at kahon. Ang bata ay uupo muna, gagapang tatayo lalakad, at saka aakyat. Ganyan ang unti-unting pag-unlad ng kanyang kakayahan. Hindi pa man marunong magsalita, paungol-ungol man siya bagamat nakakaunawa na. Ay tigas ulo na si Sebastian. "Baba!" sabi ng ina. Aakyat pa rin sa mataas na lugar si Sebastian. At kung minsan ay mahuhulog at iiyak. Iyan na nga ang sinasabi ko pasubali ng ina. Ang tigas kasi ng ulo mo. Nang siya ay tumutong sa 7 taong gulang, ay pumasok si Sebastian sa isang elementarya. Naibigan siya ng mga guro sa dahilang matalino siya. Laging tama ang mga sagot niya sa recitation at pati sa mga written test. Mahusay ding tumula si Sebastian kung kaya't sa tuwing may seremonya sa eskwela ay siya ang pinatutula ng principal. Palaging magsusuot ka ng sapatos kapag papasok sa eskwela. Payo sa kanya ng ina. May mga araw na maulan at bumabaha ng bagya sa kalye at pati sa loob ng paaralan. Sa gayong kalagayan ay hindi isinusuot ni Sebastian ang kanyang sapatos upang ang mga ito ay hindi masira sa tubig. Minsan ay nakatapak ng basag na bote si Sebastian at kinailangan dalhin siya ng ina sa emergency upang mapatigil ang pagdudugo at mabigyan siya ng antibiotic upang hindi ma-impeksyon. Suot niya ay tsinelas at hindi sapatos. Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo, Sebastian? Kung nakasapatos ka ay hindi ka matitibo. Tigas ulo ka kasi. Sa high school ay naging star student si Sebastian. Kapag may paligsahan ang iba't ibang high school, ay siya ang pinadadalang kinatawan ng principal na pambato ng eskwela sa mga paligsahan sa pagtatalumpati o pagtula. Minsan ay dumalaw sa eskwela ang isang pangkat ng gang members. Mga maligalig na teenagers. Sila na sa halip na pumasok sa klase ay nagbibigay ng problema sa mga kapwa estudyante. Naninigarilyo sila, umiinom ng alak, at nangingikil ng salapi sa mga kapwa nila estudyante upang magugulan ng kanilang masasamang bisyo. Nakita nila na may suot ng magandang relo si Sebastian. Nilapitan nila si Sebastian at pinilit na ibigay sa kanila ang relo at kung hindi ay bubugbugin siya. Pag-uwi ni Sebastian ay ipinagtapat sa ina ang nangyari. "Sabi ko ay wag mong isusuot sa eskwela ang relo," paalala ng ina. Kung hindi ko po isusuot sa eskwela ang relo, ay saang lugar ko po iyon maisusuot. "Bakit pa binigyan niyo ko ng relo?" Sagot ni Sebastian na papiloso po. "Ang problema sa iyo anak, ay tigas ulo ka. Matalino ka nga, pero hindi ka nakikinig." Nang makatapos sa high school si Sebastian, siya ay nagbalak na pumasok sa kolehiyo upang maging isang abogado. Sabi ng ina, "Bakit ka mag-aabogado anak? Tingnan mo ang tatay mo, abogado, pero walang kaso. Magkomersyante ka anak, maraming pera ang kikitain mo." Nag-abogado si Sebastian sapagkat iyon ang karerang itinuturo sa kanya ng kanyang puso. Nang makatapos na ay kumuha siya ng bar exam at naging isa sa mga top-notchers. Natuwa ang ina at ipinagmalaki siya sa mga kamag-anak at kaibigan. Lipos ng trabaho at pananagutan ng pagiging isang abogado. Walang tigil ang pag-aaral sa mga batas at ang pagsulat ng mga demanda, apela, memoranda at kung ano-ano pang papeles ang isinusumite sa korte. Higit na marami ang trabaho kaysa sa kita. Katulad halimbawa ng pagtatanggol sa isang nakasagasa na tsuper ng jeepney.
Katungkulan niya bilang abogado ang ipagtanggol ang sinuman na mga ilangan ng kanyang serbisyo. Ngunit gaano na ang makakayang ibayad sa serbisyo niya ng isang driver ng jeepney? Na ikukwento niya sa ina ang nararanasang hirap sa piniling karera. Sumagi sa alaala ng ina, hindi ba ang sabi ko ay magkomersyante ka, anak? Inibig mong maging abogado, tigas ulo ka kasi. Pangatawanan mo ang iyong ipinasya. Makaraan ng maikling panahon, ingat ka, anak, sa pagpili ng mapapangasawa mo. Pakli ng ina nang makitang si Sebastian ay nangingingalang pugad na. Kung akong tatanungin mo, makabubuti na ang mapapangasawa mo ay kalahi natin. Nakilala ni Sebastian si Natividad sa high school. Inchik ang tatay niya. Nang sila ay nasa high school pa, ay naalaala niya na malimit siyang dalhan ng regalo ni Natividad. Regalong pagkain. Nagdadala ang dalagita sa eskwela ng pansit gisado na may bola-bola at ito'y pinagsasaluhan nila tuwing recess. May pansiterya noon ang tatay ni Natividad na naroroon sa hanay ng mga pansiterya sa Benavides, malapit sa kanilang high school. Kung araw ng linggo, makailang ulit din na may dumarating na tao sa bahay ni na Sebastian at naghahatid sila ng sari-saring pagkaing inchik, padala ni Natividad. May crush o naibang pagtingin si Natividad sa eskwelang Sebastian. Sa dinami-dami ng kaeskwela ay bakit si Sebastian lamang ang nabibigyan niya ng pansit? Noong mga panahong iyon ay wala pang malay sa pag-ibig si Sebastian. Si Natividad ay may higit na maunlad na kamalayan sa pag-ibig. Ngunit bilang babae ay hindi naman niya maipayag sa lalaki ang nilalaman ng kanyang dibdib. Natapos ang high school, tinahak ni Sebastian at ni Natividad ang kani-kanilang naiibang landas at tumakbo ang panahon. Minsan ay napadpad sa dako ng Benavides ang batang-batang abogado na si Sebastian. Pumasok siya sa isang malaking restaurant at doon ay nananghali. May magandang dilag na lumapit sa mesa niya. Kung hindi ako nagkakamali, ay ikaw si Sebastian Chavez. Bati ng dilag. Napatingin si Sebastian sa nangusap. Inalis ang suot na salamin at sinipat ang kaharap na magandang dilag. Nag-isip sumandali bago nasambit ang Natividad si. Laking sorpresa nito. Kamusta ka na? At nanumbalik ang dating pagkakaibigan na sa di naglaon ay nauwi sa pag-iibigan. Ang tatay ni Natividad ay malaking negosyante na. Hindi lamang sa mas malaki na ang restaurant niya. Ang gusali na kinalalagyan ng restaurant ay pag-aari na niya. Samantalang noong araw ay inuupahan lamang niya iyon. Bukod dito ay may sosyo siya sa mga itinatayong iba pang mga gusali na magiging mga commercial centers sa iba't ibang panig ng Maynila. Sa madaling sabi ay naging kabiyak ng puso ni Sebastian si Natividad. Naging enggrande ang kanilang kasal na ang nagbayad sa lahat ng gastos ay ang ama ng babae. Nakakahiya, pagtanggi ng ina. Sa ating kaugalian, ang magulang ng lalaki ang gumagastos sa kasal. Pabayaan na ninyo, inay. Ibig nilang masunod ang kanilang kaugalian. Pakiusap ni Sebastian sa ina. Parang binibili ka nila, anak. Sabi ko ay huwag kang mag-aasawa ng inchik. Tigas ulo ka. Ngayon ay makikibagi ka sa kanilang kaugalian na taliwas sa ating kaugalian. Hindi na kinailangan ni Sebastian magtrabaho pa bilang abogado. Pinakiusapan ng kanyang binan na tumulong na lamang sa pagpapatakbo ng lumalaking negosyo. Hinirang siyang Vice President at General Manager ng kanilang family corporation. Kumita ng malaki si Sebastian at sila ni Natividad at ang mga naging supling nila ay nagkaroon ng masagana at masayang pamumuhay. Naliligayahan ako, Sebastian, sa nangyayari sa iyong buhay. Isang matagumpay na komersyante ka na. Ang tigas ng ulo mo kasi. Sabi ko ay mag-aral ka ng commerce. Ipinilit mo na mag-abogado. Paalala ng ina. Ngayon, anak, ay ituon mo sa negosyo ang lahat ng iyong nalalaman at lahat ng iyong panahon at lakas.
Huwag mong bibiguin ang iyong asawa at biyanan. Tulungan mo silang mapalago ang kanilang kayamanan. Dagdag pa ng ina. Noong araw pa ay may pusong makabayan na si Sebastian. Kaya siya nag-aral ng abogasya ay upang mairaos ang pagnanasa na matutunan ng batas at ang political science. Ang kaalaman tungkol sa pagpapatakbo ng gobyerno at sa pagsisilbi sa masa. May hangarin siya na magkaroon ng katungkulan sa pamahalaan at nang siya ay maging instrumento sa pagpapabuti at pagpapaunlad ng bayan. Naging masipag na kasapi siya ng Rotary, ang samahan ng mga babae at lalaking profesional at ng mga matatagumpay na negosyante na ang pakay ay ang makatulong sa pagpapabuti ng lipunan. Hindi naglaon at hinimok siya ng mga kasamaan sa Rotary na tumakbo bilang congressman sa kanilang distrito. Sumama ang loob ng kanyang biyanan sa pasiya ni Sebastian na kumandidato bilang congressman. Paano ang hanap buhay natin? Iiwan mo ang iyong katungkulan sa iyong pamilya upang karapin ang katungkulan sa mga taong hindi mo naman kakilala at hindi mo naman kadugo. Paghihinakit ni Mr. C. Itay, lalo kong mapangangalagaan at mapapaunlad ang ating hanap buhay kung may magagawa ko sa pagpapaunlad ng trabaho, sa pagkakaroon ng higit na maayos at mapayapang lipunan, sa pagtatatag ng higit na malusog na ekonomiya. Pangmalawakan ng aking pananaw, itay. Paliwanag ni Sebastian sa biyanan. Sabi naman ng kanyang ina, Sebastian, matanda na ako. Matigas pa rin ang iyong ulo. Ano man ang sabihin ko sa iyo ay ang kabaliktaran ng iyong ginagawa. Sinusunod mo ang anumang ibigin mo. Wala akong sama ng loob sa iyo, anak. May mga pagpapasya ka na maganda ang kinalalabasan. Ang mga payo ko ay alang-alang sa iyong kabutihan. Ngunit ako ay tao lamang at kung minsan ay nagkakamali sa mga payong ibinibigay ko sa iyo. Kaya mo na magpatuloy nang walang nagbibigay sa iyo ng payo. Matalino ka at busilak ang iyong puso. Sundin mo ang binubulong sa iyo ng iyong puso at ikay magtatagumpay. Tigas ulo ka, anak. Ngunit iya ay katangian mo. Aaminin ko sa iyo na isang mabuti at kanais-nais na katangian. Pagpalain ka nawa ng Diyos, anak.